Bayan ng Diyos, magandang gabi sa ating lahat. Sa ating pagdiriwang, narinig natin ang isa sa pinakamahalagang habilin ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad. Ang sabi niya, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Mga kapatid, ito ay hindi payo. Mga kapatid, ito ay utos na may pagmamahal. Utos na galing mismo sa puso ni Jesus. Ito'y sinabi niya sa huling hapunan bago siya ipako sa krus. Alam niyang malapit na siyang dumanas ng hirap. Alam niyang malapit na siyang mamatay. Pero hindi galit ang laman ng kanyang puso, kundi pag-ibig. Sa huling mga sandali ng buhay ng ating Panginoong Hesukristo, ang pinakainisip niya ay kung paano magmahalan ang kanyang mga alagad. Sa huling mga yugto sa buhay ng Panginoong Hesukristo, ang pinakainisip niya ay kung paano tayo magmamahalan, tayong mga gustong sumunod sa Kanya bilang mga Kristiyano. At paano ba nagmahal si Jesus? Paano niyang ipinakitang minahal niya tayo at ang ibang mga tao? Maaalala natin na hinugasan niya ang paa ng kanyang mga alagad bilang tanda ng kababaang loob. Para sa Panginoon, ang pagmamahal ay paglilingkod ng may kababaang loob. Paano ba nagmahal si Jesus? Pinatawad niya ang mga nagkasala sa Kanya. Para sa Panginoong Hesukristo, ang pagmamahal ay pagpapatawad. Paano nga ba nagmahal si Jesus? Tinanggap niya ang mga makasalanan at tinuwid sila ng may malasakit. Paano nga ba nagmahal si Jesus? Inalay niya ang kanyang buhay para sa atin. Mga kapatid, yan din ang uri ng pag-ibig na hinihingi niya sa ating lahat. Hindi lamang bastang pagmamahal, kundi ang pagmamahal na katulad sa Kanya. Mapagpakumbaba, mapagpatawad, mapagbigay. Hindi kailangang malalaki o magagarbong bagay ang gawin natin bilang mga Kristiyano para ipakita ang ganitong pagmamahal. Mga kapatid, sa pang-araw-araw na buhay natin, pwede natin itong ipakita. May mga simpleng pagkakataon, katulad ng pagpapasensya sa mga makukulit, pagpapasensya sa mga pasaway, pagpapasensya sa tahanan, sa trabaho, at sa simbahan. Pag-unawa sa mga taong mahirap pakisamahan, pag-unawa sa mga taong mayabang, sa mga taong nag-iisip na sila ang laging tama, sa mga taong nag-iisip na sila ay mas magaling kaysa iba. Pag-unawa sa mga taong epal.
Pakikinig sa taong nangangailangan ng kausap. Mga kapatid, marami pong mga taong nangangailangan ng matinong kausap. Pagtulong kahit walang kapalit. Pagpatawad sa mga taong nagdulot sa iyo, sa atin ng masama. Pagpatawad sa mga taong nakasakit sa ating damdamin. Sinabi rin ni Jesus, dito makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko kung kayo'y magmamahalan. Hindi tayo makikilala bilang Kristiyano dahil lang sa dasal. Hindi tayo makikilala bilang mga tagasunod ng Panginoong Hesukristo, bilang mga Kristiyano dahil araw-araw o laging Sabado o Linggo kang nagsisimba. Hindi tayo makikilala na Kristiyano sa dasal at pagsimba lang, kundi makikilala tayong Kristiyano sa ating tunay na pagmamahal sa kapwa. Kaya mga kapatid, sa pagdiriwang na ito, pwede nating tanungin ang ating mga sarili. Nakikita ba sa kilos natin ang pag-ibig ni Jesus? Nakikita ba sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay nating ang pag-ibig ni Kristo? Madali ba tayong magpatawad? Nakakapagpatawad ba tayo sa mga taong nagdulot ng sama ng loob sa iyo? Pinapatawad mo ba ang mga taong naninira sa iyo, nanchichismis sa iyo, kung ano-ano na lang ang sinasabi sa iyo, lalong-lalo na pag ikaw ay nakatalikod? Kaya mo ba silang patawarin? Marunong ba tayong magmahal kahit mahirap? Marunong ba tayong ipakita ang ating pagmamahal sa mga taong mahirap mahalin? Mga kapatid, sa pagdiriwang natin sa misang ito, hilingin natin sa Panginoon ang biyaya na magmahal gaya ng Kanyang pagmamahal sa atin. Kung bawat isa sa atin ay magsisikap magmahal sa simpleng paraan sa pang-araw-araw na buhay natin, sa tahanan, sa trabaho, sa ating mga estudyante o mga mag-aaral sa eskwela, sa ating mga laging nagsisimba sa simbahan, makikita ng mundo na si Jesus ay buhay at nasa ating piling pag pinagsisikapan natin magmahal.